Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang matinding iskandalo ang yumanig sa mundo ng politika. Pambata matapos mabunyag ang ginawang pandaraya ni Kuting. Ayon sa mga ulat, gumamit siya ng lihim na formula ng mga ito nang sa ganun ay talagang manalo ang kanyang mga kapartido. Nakuhanan pa raw siya ng CCTV habang palihim na inaabot ang mga ito. Dahil nga rito ay talagang nabuking ang kanyang mga watcher at iba pang mga pandaraya nang sa ganoon ay manalo ang kanilang mga kapartido. Dito nga natin mapapansin na talagang wala ng kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito para mamuno pa sa bansa natin. Ngayon nga ay talagang marami pa rin nanalo na kapartido nga ng PDP laban na kahit na talagang talamak na ang pandaraya ng kampo ni Kuting ng Norte ay hindi pa rin umubra dahil talagang marami pa rin nagtitiwala sa partido nga ni BP Inday Sara. Ngayon nga ay patuloy ang investigasyon dahil nagkaroon ng matinding pandaraya. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga makokontrol ang mga pandarayang ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hello, hi mga palangga. So, kumusta kayo? Siyempre, ang balita ngayon dyan sa Pilipinas ay hindi maganda dahil nga dayaan at gurguran ang mga eksena. So, kanina hindi tayo masyado naging active dahil nga Mother's Day dito. So, it's a family celebration dito sa Jamaica. Pero mga palangga, nakikita ninyo para sa karamihan, para sa akin at sa ating mga kababayan, na failure talaga ang Bangag administration pagdating dito sa halalan na ito. Bakit kamo? Okay? Nakita nyo na talagang yung mga overvotes, okay? Yung binoto, yung Duterte 10 at yung kanilang mga kandidato na gusto nila, like yun nga, Duterte 10, yung plus 2 nila, sakto naman ang kanilang binoto, tapos iba ang lumabas, yung mga alyansa ng mga bangag. Andyan si Senatoriable Raul Lambino na nakita ninyo, di ba, atras abante yung pagpasok ng balota and everything. Ngayon, merong lumabas na hindi naman nila binoto si Abalos, pero si Abalos ang nailagay. To cut the long story short, pagdating dito, tama talaga si Attorney Glenn Chong na nakakasana ang dayaan. Imagine niyo may mga umiiyak, alright, na kinas nila yung vote nila for Duterte 10, then ang lumabas yung mga kandidato ni Bangag. Nagkamali ba kami? Nagkamali ba si Attorney Glenn Chong sa paalala sa inyo? Hindi ba tama lahat yung pinag-usapan natin dito? Tama lahat yung in-expose ni John Lee dyan sa Butuan na nagkaroon ng testing and sealing? Ang lumabas ay ang alyansa ng mga bangag. And it's happening right now. Ngayon, ano ang sabi? Ang dami na pong lumalabas sa media, di ba? Ang daming lumalabas na talagang iba ang mga pangalan. I mean, hindi yung binoto nila na gusto nila ang kababayan, mga palangga ko, ang lumabas doon sa voters receipt. Nagkamali ba kami ni Glenn Chong? Hindi ba hindi na sayang yung bunganga namin dalawa dito? Ever since pinalalahanan namin kayo, nagawa na ang eleksyon, kaya nga nila hindi makasukasuhan si Glenn Chong. Dahil totoo ang kanyang sinasabi. Sana pala na-invite ako si Attorney Glenn, ano? But anyway, dapat ka ako mag-live kasi pagod nga ako. Nagkaraoke kami to the max. Dahil family day nga dito, dahil it's Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga taga-America, you know? But anyway, ang dami nagbe-message sa inbox ko, mga palangga. Hindi ko na kayo kayang may post kasi talagang, hindi kinakaya ng powers ko din, syempre. Pero nagmo-monitor ako. Even though may nagsiselebrate, nanonood ako, pinanood ko si Inday Sara, nung bumoto siya and everything.
Mamaya pag-usapan natin yung mga sinabi niya doon, mga ilan-ilan lang. Pero nakikita ninyo, may naggugurguran. Actually, kagabi pa lang, okay? Kagabi pa lang, mga kababayan, meron nang nagugurguran. May mga namatay na, di ba? Kahapon dyan sa Pilipinas, okay, may naggurguran dyan sa Aklan. Okay, nasangkot ang gobernador. Alright? Ito ay sa bisperas, tama ba? A day before the election, may naggugurguran na. Okay? Ngayon, anong sabi dito? Siyempre, tinatanggi ng mga taong involved, no? So anyway, dyan sa BARM ngayon, okay? Dahil lang, tingnan natin to. Okay, grupo ng magkalabang kandidato nagbang-bang-bang. Isa ang Todas, is Lola Sugatan. So ngayon, hindi na natin babasahin yung mga ano na yan. Yung mga ganyang balita na yan. Kasi alam nyo na yan eh. Common na yan sa inyo mga palangga. Common na yan, mga balita na yan. So ang expected na yan, hindi na po ako nagugulat dyan. Expected na yan kasi adik ang presidente, walang peace and order, sabi ni Jade. Nakilala, may mga tribe. Diba? May mga tribe na nagbangbangan sila. Ngayon, mga palangga, ano gagawin nyo? Tatangan na lang kayo? Tatangan na lang kayo? Papayag na lang kayo na yung boto ninyo ganun-ganun na lang? Hindi po nagkamali si Atty. Glenchong dito. Pinaalalahanan niya na kayo. Okay, pinaalalahanan niya kayo, not a day, ilang araw, araw-araw, sa pamamagitan ng video niya, mga kababayan, okay? Hindi pala ako nakaano dito. Okay. Okay, just one second, darling. Okay, sandali lang. Okay. So, pinaalalahanan niyo na kayo. Ngayon, mga kababayan, ano ang sabi ng paliwanag ng George Garcia? An hour ago, nagkaroon sila ng press conference. Ni-raise ng media na ito yung nangyayari. Bumoto ng Duterte 10 or Duterte 12, whatever kung yung binoto nila doon. Pagdating sa voters receipt, ang lumabas, kandidato ni Bangag or overvotes. Nakita nyo? Or overvotes. Anong sabi ni George Garcia? Ay, kasi baka nakalimutan lang. Nakalimutan lang nila, hindi baka nakalimutan lang daw yung isinulat nyo doon sa balota, tapos pagdating kaya iba yung lumabas. Imagine nyo, ginagawa kayong tanga. Sinulat mo, alam mo na, kinondisyon mo na yung utak mo kung sinong binoto mo. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Alam mo kung sino ang hindi mo binoto. Tapos sasabihin ng COMELEC na nakalimutan lang ng botante. Ginagawa na po kayong mangmang. Kaya nga sabi ko kanina, failure ito. Pero ang may malaking problema, yung magtataka kayo sa senatorial bet. Sa senador nagkakatalo. More on ang mga senador. Sa local meron mga discrepancies. Pero more on senador. Anong ibig sabihin yan? May mga binasa na mayroong pumasok daw doon na mga armadong lalaki, tapos binasa yung mga balota, may mga ganun na balita kanina. Then, yun nga, ang mga makina, mayroong makina na ayaw gumana. Di ba? Basta maraming maraming kadyutahan. Okay, maraming discrepancies na etong botohan na ito, ginagastusan po ito ng bilyon-bilyong piso ng taxpayers kayo para paghandaan itong botohan na ito para mabilang ang inyong boto na doon na nga lang kayo nabibigyan ng karapatan na i-voice out para isulat, itatak yung putang inang karapatan na yan, na ilagay nyo na yung boto ninyo na gusto ninyo, pero inaagaw sa inyo. And now, ginagago kayo ng gobyernong Bangag na nakalimutan nyo, kaya ang lumabas dyan si Abalos o kung sino man, ginagawa po kayong tanga. Kaya sabi ko kanina, kailan makikialam ang Korte Suprema?
Tapos sasabihin ni Marbil, ito daw ay peaceful. Mga kababayan, ang sabi niya ay peaceful daw ang eleksyon. May mga sumusugod sa eskwelahan, may nagbabarilan. Kailan kayo kikilos na manindigan at ipahayag ang boses ninyo? Mabubulok kayo sa bulok na mabahong alyansa ng mga bangag. Kung hindi kayo maninindigan, even kayong mga sundalo at pulis na kayong tagabantay diyan sa ano na yan, sa mga presinto na yan, kitang-kita niyo yung pandaraya, pero mga buwaka ng inang mga hunghang, pinababayaan nyo lang, dinadaya kayo mismo. Maawa kayo sa future ng mga anak ninyo. Ito, 4 hours ago, anong sabi dito? Maguindanao del Norte amid escalating violence and suspiciously synchronized chaos across the Bangsamoro region. Several mayors in BARM are about to file case against Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Nakita niya yan? Diba mga kababayan? Give me one second. So ngayon mga palangga. Okay? Alright. So nakita ninyo? Matagal na to. Actually, prior sa election, meron ng kaguluhan. Ang sabi dito, a reliable source also revealed it was Lagdameo who instructed security forces not to allow residents of Dato Odin, Sinsuat in Maguindanao del Norte to cast their vote. According to this report, mga kababayan, na it's already widely posted, pinakikialaman ni Lagdameo yung Addictus Benedictus na yan. Okay? Yan, at sabi ni Cathy Binag sa inyo, Addictus Benedictus, dumudugo na yung ilong. Pati si PRRD, di ba? Sinabi ni PRRD yan. Pinakikialaman yung eleksyon ninyo. Nilulusob yung parte ng mga eskwelahan. Sinisindak, tinatakot, nadidisenfranchise ang mga boto ninyo. Nagsimula tayo, sabi nga ni Atty. Glenchong sa inyo, natatandaan nyo ba? Ate Claire, yung vote buying, ganyan, hindi, kumbaga, yan yung facade, okay, ng election, yung pagdaraya sa eleksyon. Ang pinakaugat, di ba? Yung nasa loob, yung nasa SD card, nakargado na, nakasado na. Bilyon-bilyon po ang ginagastos sa mga makinang yan. Diba? From Smartmatic, bilyon-bilyon, nagpalit na naman tayo ng makina kasi kailangan natin ng bagong makina. From Miro, kasi nga, diba? Ano ang sabi dyan ng COMELEC? Kasi ito ay maayos, malinis daya. Mas malala ang eleksyon ngayon. Since naging active ako sa social media, sa kakamura ng mga buwaka ng inang mga politiko since 2009 na nagsimula ako Facebook, no? Pero 2015 tayo nag-start, diba, nagdadakdak dito talaga na nakilala niyo ako. Ito yung pinakamalalang eleksyon. Bakit? Alam natin na bago tayo ipinanganak, meron po talagang vote buying. Ever since. Di ba? Pero yung iba nagtatago pa, medyo nahihiya pa. Ngayon, mga palangga, okay? Ang nangyayari ngayon, harap-harapan. Mismo ang mga kandidato na ang nagbibigay, ang bumibili ng boto. Nakita niyo dyan si Kimbo, di ba, Tro Ayuda, nagbibigay. Yan si Luis, may pag-ganun-ganun pa. Alam mo, bait-baitan, nagbibigay ng pera. Pinost na natin yan. Di ba? Ang sabi, sige, tanggapin niyo, okay, fine. Tinanggap niyo yung pera, pero hindi niyo binoto yung mga nagbigay sa inyo ng pera, yung karamihan siguro sa inyo. Pero, pera niyo pa rin yan. Pero ngayon, iba na. Tinatakot yung mga teachers. Di ba? Palpak ang mga makina. Iba ang lumalabas sa boto kahit kompleto ginagawa nilang. Ang nakikita ko yan, I hope makausap si Atty. Glenchong. Mamaya, baka makausap natin yan later. Kasi meron doon isang nagre-reklamo na binoto niya yung lahat ng Duterte candidates. 12 yung kanyang Duterte 10, then plus 2.
Sinabi niya, na-review niya isa-isa, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Di ba? Doon sa senatorial, what you call it, sa senatorial balls. Dahil ang binoto niya ay Duterte 10, ang lumabas sa makina, okay, overvotes. So I'm thinking, wala kasi Atty. Glanchong, siya yung expert. Ang analysis ko dito, na baka may mga ilang makina na iba-iba ang programming niya. Na let's say, for example, okay, Cavite tayo, kunwari lang, sa Cavite tayo, pag nakita ninyo, pag na-detect ng makina na Duterte 10, automatic, wag nang bilangin. I-declare na ng makina na overvotes. So meaning, walang boto yung Duterte 10. Kasi overvotes eh. Di ba? Na-disenfranchise na yung kanyang boto. Ninyo. Which is ganyan ang nangyayari. Si Chito Samontina na experience niya. Yeah, napanood ko yun. Galit na galit siya. Napanood ko yan, si Chito. Tama naman yung binoto niya, din overvotes. Pre-shaded ang machine. Ano pa yung na-experience niyo? Pre-shaded ang machine. Sino ang nag-shade ng machine? Right? Ang daming messages po sa atin, mga kababayan. At ako, pinagdadasal ko na walang masyadong casualty dito sa nangyayari dahil hanggang ngayon, hindi pa tapos yan. Diba? Tapos na yung eleksyon, nagbibilangan na, for sure talagang merong mag-aano dyan, merong may maninindigan dyan. Believe me. Alright. O, ito, ang dami ng mga message natin. Okay? Marami pong nag-post about sa dayaan. Ito pala. Ayan, ito nga. Incident to sa atin. Yung party, nabanggit ko na ito. Okay? Anong sabi ng ating mga kababayan? Okay, ito. Ayan, mga online, mga OFW natin, nagme-message din. Ma'am, binoto ko po PDP laban. Pero may Abalos at Aquino na nakapasok, di ko naman binoto. Ay, teka lang ha. Hindi ko pala pwede ipakita itong pangalan nila, no? Kasi baka gurgur. I think it's, sige. Ay, ano ko na lang. Para makita ko sa ano ko na lang, i-edit natin. Alright, tanggalin natin yung pangalan kasi ibang mga kababayan natin ayaw nilang ma-expose yung kanilang mga pangalan. And I totally understand that. Ayan, nakakasend lang sa akin, no? 5:27 a.m. Nakikita niyo yung time? 5. Ayan, teka. 5:27 a.m. Ay, teka. Naka-blurry. Anyway, babasahin ko na lang. Ayan, boto ko po PDP laban. May Abalos at Aquino na nakapasok. Di ko naman binoto. Ayan, sinend niya sa akin, no, yung kanyang PDP laban. Ayan, no. Ayan, no, yung message ng tao. Ayan, nakikita nyo? Ayan na lang. Message to ng ating mga kababayan. Hindi ito gawa-gawa lang na para lang may masabi tayo dito. My God, mga palangga. Ito. Ano to? Miss Maharlika, ito po sa Tenorio Awang Dato Odin, ito yung kanina. Since what extended ng 5 hours at ayaw umuwi ng mga tao, gulo-gulo na lang talaga, wala po talagang tulugan. Ano to? Ayan. Actually, live ito, 26 minutes ago. Philippines. Andito tayo muli, no, sa Tenorio Central Elementary School. Basta anyway, binabasa ko lang talaga sa inyo yung mga existing na live sila, yung mga, ito. Miss Maharlika, katatapos ko lang po as support staff ngayong election dito sa Maynila. Before ako mag-out, nakita ko yung result ng senator candidates and it's really heartbreaking. I don't know what to think, dayaan ba or hindi pa din talaga natututo ang mga Pilipino. Sabi niya, just want to vent out this frustration. Sabi niya, please hide my identity. Alright. Ano ang sabi dito ng ating mga kababayan? Ma'am, kawawa po kami dito sa Misamis Occidental. Pati ang landahan, pangayuan gugtax. Grabe po dito ang dayaan. Sabi ganon. Okay? Mga random personalities ito, Dali. Ano sabi dito? Ang haba.
Okay, grabe ang dayan sa CDO. My brother nag-vote sa Bugo, Cagayan de Oro. Ang papel napakanipis tapos pinagamit sa kanila ang pentel pen. Pentel pen talaga na soft daw ang tip. Pag nag-shade ka sa harap, pati likod, na hindi mo na-vote na party list, na-shade. Sinadya yung paggawa ng manipis na papel at pentel pen. Wala pong resibong ibinigay sa amin. Okay? Ito yung mga text ng ating mga maliban dyan sa mga balita na ano ninyo, na basa ninyo. Ayan. Ito. Ang sabi dito. Ma'am, diri ma'am, nagbutar ako kanina. Tagalogin ko na lang. Bumoto ako kanina ng Duterte 10. Okay? Sabi niya, ang nasa balot ko, okay, Duterte 10. Paglabas po ng voters ID, 4 lang po ang pumasok sa Duterte 10. 6 po ang sa alyansa. Yan o. Yan. 6. Dito sa to. Grabe, maro kaayo kay Bukid Baya ang lugar. Wala na ipaki sila sa Comelec. Unsaon namin to? Masyado malalim ibang Tagalog. Okay. Ma'am, binoto ko po si Attorney Vic Rodriguez pero paglabas po ng voters receipt, wala po si Attorney Vic Rodriguez at saka si Doc Mata at saka si Doc Mata at saka si Philip Salvador. Okay, basa pa tayo mga kababayan. Ito hindi to na balita. Ito galing to sa inbox natin. Ito. Ma'am, dito po sa amin, may shade na po agad ang balota bago ibigay. Only in Sultan Kudarat. Di ba? May binalita, di ba, na may shade na ito Sultan Kudarat. Gusto niya bang pumasok? Ng mga nakaboto niya, alam niyo gusto ko kayong papasukin dito para makita ninyo, malaman natin, para live tayo, no? Coverage tayo para malaman natin, i-share ninyo kung ano mga experience ninyo. Tulungan nyo kami at subukan natin, maimbita natin si Attorney Glenchong. Pero mga kababayan, okay? Ito. Ma'am, ako po ay solid supporter para sa ikabubuti ng bayan. Okay? May naganap na po kagabi na bilihan. Okay? Sa Villa Javier Muñoz, Nueva Ecija. Solid North Party List ang nagbigay sa bagong bodega ng palay na pag-aari ni Almuete. Okay. Ato, bawal naka-shade dahil baka daw spy. Bawal naka-shade, baka daw spy. Siguro narinig na yung sinabi ko na magsuot kayo ng shades. Na-alarma to mga hinayupak na ito, di ba? Marami namang pwede spy camera na gamitin. Right? Sabi dito, grabe po talaga ang bayaran dito, ang bilihan ng boto, tapos at ngayon naman po dayaan. Basahin natin to, isa pa. Halos pare-pareho. Okay? Ma'am, binoto ko po ang Duterte 10, pero isa lang po ang lumabas. Ayan. Isa lang po ang lumabas sa Duterte 10. Mga alyansa na po ni Bangag. Ano gagawin natin dyan? Diba? Mga kababayan, ayan yung link natin. Can you join us? Para kayo ay mag-report dyan sa inyong mga lugar. Ayan, nilagay ko na yung link. Kung gusto nyong i-share sa amin ang mga nangyayari dyan, di ba, sa inyong mga paligid. Tignan natin, mga palangga. Ito ba ang matahimik na eleksyon? Ito ba yung walang dayaan? So, saan nga kayo pupulutin? Hi, Ma'am Melba. Saan kayo pupulutin? Anong gagawin kay Garcia? Dapat nga impeach, well, it's long shot yan. Ang inaano natin dito, ngayon, ano to, pababayaan nyo na lang? Di ba? Pababayaan nyo na lang to? Ano nangyayari ngayon? Kagabi, sa mga nakarang araw, puro bayaran. Tapos sasabihin, nitong buwaka ng inang George Garcia, kapag hinanap mo yung voters receipt mo, ang sasabihin niya ay kasi baka nakalimutan nyo yung binoto. Kaya nga ang advice sa inyo ni Attorney Glenchong, mga kababayan, ilista nyo po, sulat kamay, dapat meron kayong kodigo na panghahawakan para kapag iba ang nilabas sa makina, may isasampal ka sa harap ng mga BI, sa mga electoral board na sasabihin mo, excuse me, eto ang listahan ko, iba ang lumabas. So ngayon, mind condition kayo, ginagawa kayong tanga na nakalimutan nyo daw kung sino yung binoto nyo. Ganun ba kayo kabobo? Like few minutes ago, nakalimutan mo kung sino sinulat mo? Kaya nga napakahalaga ang kodigo, pero alam naman natin
na itong ginagawa ni Garcia ay pagsunod lamang kay Lisa Tanas at kay Bangag. Ano daw? Ano pang sinasabi ng buwakan ng inang ito? Sabi ng Comelec, ano daw? Balota daw sa ilang precinct ay i-reprint niya. Ang glitch daw sa election ay misinformation. Gagawin pa nila kayo yung mga nagre-report na sinungaling. Kayo yung mga bumoto na witness ninyo na iba yung lumabas sa voters receipt. Misinformation pa daw kayo. Ay putang ina. Ano gagawin nyo? Tatahimik na lang kayo? Pababayaan nyo na lang kayo ginagago ng mga inayupak na to? Wala daw, tahimik daw yung eleksyon. Tahimik. Peace and order. Walang dayaan. Ano kayo yung mga nagre-report? Ano kayo, may saltek? Pababayaan nyo na lang ba na gagawin kayong buang, gagawin kayong tanga, gagawin kayong bobo ng gobyernong ito, samantalang kitang-kita nyo, una, binayaran ng mga tao, binili ang boto, pero nanindigan ng mga tao, even though, mga nagsisend sa akin, Miss Marlica, nakatanggap ako ng pera, pero hindi ko iboboto yung mga jotang ginimin yan. Na-disenfranchise ang boto ninyo. Si Emelita naiiyak na. Di ba? Ang sinasabi ng gobyerno ni Bangag, generally peaceful. Paano naging peaceful ito? Na dyan sa barn ngayon, ay may nagkakabarilan. Sa iba pa mga bahagi, I don't know, kung ilan ang nagurgur sa total ng, since kahapon. Wala daw. Peaceful daw kayo. Peaceful ba kayo dyan? Sa lahat po ng mga nakaboto na, at gustong umakyat, lalo na yung mga nasa Pilipinas, let's prioritize yun. Andyan yung link ng StreamYard natin, kung pwede umakyat kayo ng bonggang-bongga, at i-share ninyo, magpatotoo kayo, magpakatapang kayo, ipakita nyo sa amin ano ang naging experience ninyo. Kasado na nga yung dayaan. Meron dyan sa Davao, binoto si Pangulong Duterte, although alam natin na talagang lulunukin sila ng buong buo ng mga Duterte. Binoto si Pangulong Duterte, ang lumabas si Nograles. Nakita nyo? Pero more on talagang grabe. Sabi ni Juan de la Cruz, ay people power na. Ngayon, nag-aanuhan na. Ano to? Las Piñas. Ano ba itong pinaglalabanan nila dito? Anyway, may nag-send lang. Although ito partial Davao City, ito update. Pero ito sa local, partial and official result as of 8:25 p.m. Si Pangulong Duterte, Mayor Duterte, 367,445 votes. Nograles, 11,174. Okay? So yung isa Cubos, 31,862. And sa Vice Mayor, si Baste, 488,367 votes. Ang yung kalaban ay 67,000. Diba, lalapasuin talaga sila ng mga Duterte sa Davao. Nilunok nga ng buo. Pero ang problema natin, ang dinadaya talaga ay ang senador. Kasi nga gusto nilang i-impeach yung Daysara. At kayong mga senador, mga senatoriables, not only the Duterte 10, dapat kayong manindigan. Landslide, yes. Gilan TV. Yan, ka-update lang yan sa atin. Partial and official po yan, Ayan, no? Actually, hawak natin yung, ayan. Ano to? Names of candidates. Tingnan mo dito. Dito, we're talking, ito may nakuha tayong, sa Santa Ana Central Elementary School. Ito, cluster precinct. Okay. Ito, tingnan mo, Davao to, Dito to sa baluarte ni Pangulong Duterte. Alright? Right? Santa Ana. Di ba dito nagboto si Inday kanina? Si Santa Ana ba siya? Tama ba? O comment kayo dyan. Ito baluarte to ng Davao to. Kung nilamon, tignan nyo gamitan nyo ng utak to. Kung nilamon ni Pangulong Duterte at ni Baste ng buong buo ang kalaban nila, dapat magre-reflect yan sa Duterte 10. Tama? Mali.
Dahil sumusunod ang ating mga kababayan sa Davao na vote straight or black voting. Pero tignan mo dito. Tignan natin yung mga tignan natin kung sino ang mga matataas na boto. Tignan natin ha. Dapat mag-reflect to. Tignan natin. Okay. Si Senator Bongo, ang nakuha niya ay 468 votes. Out of registered voters dito ay 768 ha. We're talking Santa Ana Elementary School. Okay? So, si Senator Bongo, si Senator De La Rosa, ang nakuha niya ay 452 votes. Si Senator Bongo is 468. Si Jimmy Bondoc is 387. Dapat mag-reflect ito. Tignan natin. Okay, si Onasan, 205. Tignan mo. Lambino, 345. Okay. Marcoleta, 300.